ugali niyo masungit? Bakit di mo tanggal-tanggal ang ugali niyo mag-api? Bakit di mo tanggal-tanggal ang ugali niyo taga-husga? Yan ba maka-Diyos? Maka-tao lang? Sabi nila, na nagkakasakit sila. Sabi ko, magdasal kayo. Ang karamihan nagsabi, pati sa inyo, ang nanonood, nagkakasakit kayo. Sabi ko, magdasal kayo. Ang sagot nila, ay, nagdadasal pa. Nagdadasal po kami. Araw-araw kami nagdadasal. Yung pagdadasal nyo ba, totoo ba? At may kailangan na kayo. Kung may kailangan na kayo. Hindi po. Sabi ng isa, ako na lang sumagot. Sabi niya, hindi po. Nagdadasal kami araw-araw po. Kami ay nihiling na kaligtasan. Halos bawat oras at nagdadasal kami. Sapat na ba ang dasal ang tagaligtas sa inyo? Ay hindi. Ha? Hindi. Ang tunay ng pagdasal ka, ang kulang doon, gusto niyo malaman, anong kulang doon? Isuko niyo ang sarili niyo sa Diyos bago kayo mag-pray. Lord, ang itong mga katawan ito po, isuko ko po sa inyo bago mag-pray ka, humili ka. Dahil sinuko mo na, kung dasal ka, yung inisip mo, bakit ako nagkakasakit? Bakit ako nagkakasakit? Bakit ako? Di tumatalab sa akin sa dasal ko. Ang tanong, sinurrender mo ba ang sarili mo sa Diyos? Pinakita mo lang sa kapwa mo sa tao. Yung kailangan mo lang at umiling ka. Kung kumain kayo, madasalit, isurrender mo, isuko mo ang iyong sarili sa Diyos. Doon, epekto lahat, 100%. Dahil sinuko mo na siya lahat. Yung dasal-dasalan lang, kung hindi mo sinuko yung sarili, useless. Dahil may kailangan ka lang. Marami sa atin yan. Hindi nyo alam kung lahat ang katawan natin, sarili natin. Sa Kanya yan. Sabi niya naman, hihiling kayo sa akin. Ang lahat ng bagay, umiling kayo. Bakit yung sinurrender? Katawan ko yan, sinurrender mo sa akin yan. Ako nang bahala sa'yo. Dahil ang katawan yan, bago kayo umili, isurrender mo muna. Dahil ang katawan yan ay akin. Paano ako bakit kita bibigyan? Hindi mo naman sinurrender. Kung sinurrender mo, ako nang gagawa ng paraan. Kung nandito ka, kung wala ka dito. Dahil ang Diyos lang ang paraan, ang siya, ang tunay. Maglilitis sa atin lahat. Kasi ito. Unang sabi nila, matasalin naman ako po. Ang tanong, sinukong nawa ang sarili mo sa Diyos? Hindi po. Yung gawain mo ba? Ay, karugal-rugal ba? Oo, nandyan tayo. Kahit nagagalit kayo, anuman. Dahil yan talaga. Daan yan para yung mga tao maging matino. Gusto mo lang sila ito. Nakakatulong yan. Huwag yung gawin mo yung talaga sarili mo. Gawain mo talaga. Wala na kapatawan. Wala na. Ikaw na ang gumawa. Iniral nyo ang iyong ugali. Kung sinuko mo, kung nagalit na, sabi naman, ako rin ang nagbigay ng marinig sa kanila. Gawin mo para sa kabutihan nila. Amen? Iba yung sarili natin, ang ugali natin. Pagtingin tayo, walang kuhan, ay masama ang tingin natin. Yun ang pinakamahirap sa lahat. At hindi tayo marunong magpatawad. Puso, sabi ng akin, ganun pala po, Ama. Sa pagdadasal pala, hindi tatalab kung hindi isuko ang aming sarili sa Diyos. Sa palagay ninyo, tama po sa pagdasal, maliligtas kayo, pag isabay niyo isuko ang sarili niyo sa Diyos.
Hindi ba sabi na, magandang Hapon po. Hindi ba sabi ng Ama, hirap sa Diyos ang ating buhay? Kung ano man ang bagay, ano naramdaman natin, isuko natin. Siya nang bahala sa atin. Dahil wala nang sino man mas mahigit pa sa Kanya. Ang Diyos ay pag-ibig. Puso, kailangan natin ay, halimbawa, kung gusto natin, mahal na araw ngayon, dahil yan ang gusto, pakikinggan ninyo. Dahil lahat, marami nagtutry, gusto magbago, is-surrender sa Diyos ang ating sarili. Dahil yan ang pakikinggan ng Diyos, dahil hindi lang sa dasal nakukuha, pati katawan natin, is-surrender natin sa Diyos. Amen? Hindi yun tapos ng araw at pray na pray at nag-ayuno. Tapos hindi naman sinunod ang kanyang sarili. Tumala po yun nang wala. Pakitang tao lang yun. Puro maraming nagsasabi sa akin, Ama, dasal ng dasal ako. Bakit hindi walang kumikilig sa akin? Walang pagbabago. Gusto niyo malaman para may pagbabago? I-surrender niyo ang sarili niyo sa Diyos. At yan ba, sinurrender niyo? Hindi po. Puso dito tayo, ang lahat, ang sakit, hindi nawawala. Dahil hindi tayo marunong papatawad. Hindi tayo marunong makibagay. Hindi tayo, lagi natin mainit ang ulo natin. At kailangan, kung may problema, dasal doon, dasal dito. Hiling doon, hiling dito. Ngayon, paano ka humiling sa akin kung di mo sinuko muna ang sarili mo? Bago ay humiling ka sa Kanya. Kung binigay mo na sa Kanya, siya nang bahala. Siya sa atin ka, anak. At binigay mo kung ano man ang nangyayari, Ama, kayo nang bahala sa akin. Dahil ang katawan nito, pinahiram niyo lang sa akin. Yun ang mahal na araw. Ibig sabihin ng mahal na araw, ang karawan nito, mahalin natin para sa Diyos. Bulat agaw, sabi nila, ibig sabihin bulat agaw, dahil ang Diyos ay maraming bagay dapat natin malalaman. Ang mahal na araw ay tunay tayo i-surrender natin sa sarili natin. Dahil ang Diyos ngayon ay naghihirap mamaya at magandang dahil kailangan natin isuko natin ang sarili natin. Alam mo lang ako ito, sabi niya ay surrender natin ang sarili natin. Dahil ang Diyos ngayon, mamaya ay siya ay papakuhan sa cross. Yung kasaysayan noon, gawin natin ang kailangan natin, ang pagbabago ngayon. Huwag tayo magpapako, huwag tayo magbubuhat. Ang kailangan lang natin gawin kung ano man makakabuti sa lahat. Hindi tayo mahirapan ng Diyos. Siya na naghihirap, siya na nangako. Kung tayo ay naghirap, pinahirapan na sarili natin, kagustuhan mo lang yan. Hindi ang kagustuhan ng Diyos. Tao ka, espiritu yun, siya, anak ng Diyos, siya ang tagaligtas. Kung gawin mo yan, kahit gawin mo alagi yan, kung galing mo di rin magbabago, ay useless. Maraming paraan kung paano tayo magbago. Puso magpatibay tayo dahil ang mensahe sa atin galing sa langit. Dahil ang sa langit at si binaba ang mensahe para malaman ninyo yung kagustuhan ng Diyos. Yun, maganda. Yun ang isipin ninyo, pakinggan ninyo kung tama ba o hindi. Mabigat, sabi niya. Mabigat ang araw ngayon. Ibig sabihin, hindi nag-alalay sa atin ng Diyos. Siya lang ang nagbuhat na lahat ang ating mga problema. Also yung tao
at sinupad niya ang kanyang katungkulin at sinurrender ang kanyang sarili sa Diyos. Mapalad ka panahon ngayon, itong Biyernes, mahal na araw, magpatuto ka habang ang Diyos ay naghihirap. Dala-dala niya ang lahat. Iiwan natin sa Kanya. Siya nang wala dahil siya ang tagaligtas. Kailangan magbago na kayo. Hindi natin alam kung kailan kayo. Dahil ang lahat yan sa Ama, walang posible sa Diyos kung tupad mo lang ang kapusuan. Kasi bisan tayo, kunting bagay, tulad yung nangyayari sa pinakama sa akin, mahirap din palang magbabasbas sa mga may kapangyarihan, mga yung magdagdag ng kapangyarihan. Bilang tumaas na ang tao, binigyan mo ng kapangyarihan sa ng Ama, makakalimutan ka niya. Kung akala nila, mataas na sila. Yung pala, pagsamantala lang pala ang binigay sa kanila. Maniwala kayo. Yung humihingi ng sabi niya, kasi minsan, at ano na kung sa basbas, ang kailangan ng Ama, ang tunay na kasamahan, hindi lang basbas ang kailangan, basta nandito magkakaisa. Kasi marami darating dito hingi ng basbas. Tapos mayroon na sila ay kapangyarihan, ay nakalimutan ng templo natin. Dahil malakas na sila. Hindi na tayo kailangan. Hindi naman ako nagbibigay. Yun ang Diyos. Dito kayo, ang Diyos ay kailangan magbalik tayo sa Diyos. Dito. Dito. Dahil ngayon, ang sabi ng Ama, panahon na isurrender niyo ang sarili niyo para dala-dala niya ang puot kasalanan ninyo hanggang hindi pa siya pinako. Yan ang mensahe. Mayroong mensahe sa iyo, yung ginabot nyo. Ito muna sa kanila. Right? Okay. Okay. Magandang hapon po, ang mga ina sa inyong lahat at sa mga nanonood po. Kagabi po kasi tumawag si Mari Manji. Yes. Ngayon sabi niya may sinasapian po sa kanila. Okay. Na tinawagan po si Mari, sabi pumunta sa bahay. Hindi po nila madala sa bahay dahil nagwawala. Ngayon sabi punta na lang daw po namin. Nung pinuntahan po namin doon, bata lang po siya, 15 years old. Na lalaki, bata pa. Ngayon sabi po ng nanay, gusto niya mag-alay lakad kagabi papuntang Manawag. Ngayon, sabi ko ng nanay, huwag kang umalis. Dito ka lang. Bigla raw pong sinumpong na parang sinapian. Ngayon, hindi nga po nila madala sa bahay. Ngayon, pinuntahan po namin doon. Dinala ko po yung basto na binigay ni Ama. Yung po yung unang pinasok ko sa bahay nila. Pero nung magkita po kami ng bata, tinignan niya kagad ako ganun. Pagtingin niya po sa akin, tinanong ko siya kung sino siya at anong ginagawa niya, ba't ganyan yung ginagawa niya sa bata. Ang pagkasabi niya po agad, magbago na kayo. Sabi niya, magbago na kayo. Sabi ko si Amang Jesus po, sabi ko. Hindi po siya sinasabi ng masamang spirito, sabi ko po sa mga magulang. Meron pong bumaba kasi Amang Jesus po na may mensahe siya na galing sa taas. Ang sabi po niya, magbago na kayo. Dahil huling mensahe ko na sa inyo ito. Magbago. Yun ang sinasabi niya po, magbago. Ngayon, ang sabi niya pa po yung, ano sabi niya? Ayaw ko kayong mapunta sa impyerno. Kaya, ang gusto ko, magbago na kayo. Tapos itong katawan ng bata na to, sabi niya, panandalian lang ang katawan na ito. Kaya yung sinabi ko nga po doon sa kanila, na lahat tayo
hiram natin sa Diyos ang ating katawan. Kaya hanggang may panahon pa magbago tayo. Kasi yun po yung pinapalitaw dito na kaya bumaba si Amang Isus, gumamit na ng katawan na tao at ang espiritu at gumagalaw na. Kaya humihingi siya ng pagbabago natin lahat kasi at saka sinabi po niya, Ama, nandito na ako. Sabi ni Amang Isus, nandito na ako. Ano pa? Opo, nandito na ako. Hanapin natin, hintayin natin. Ang Diyos ay itong mensahe ko sa inyo. Hindi lang sa dasal, sa pagliligtas ninyo kung hindi nyo sinurrender ang inyong sarili. Huwag kayong baliwalain. O oras na ay mawala ang katawan niya. Kawawa kayo. Tapos na ang kaligayahan ninyo. Tapos na ang galaw sa mundo ninyo. Ang mundo ninyo, ang gumagalaw yan, ang katawan ng Diyos. Yung isip nyo, yung espiritu nyo ay matigas na isip. Dahil akala ninyo, yung pinapakain nyo, katawan ng Diyos din yan. Yung pagyayabang ninyo, isip nyo yan dahil ang Diyos ay nasa inyo. Dahil pinahiram ang katawan yan. Huwag nyo dumisan ang katawan. Also kung dasal kayo, ay isurrender nyo muna ang sarili nyo sa Diyos. Huwag na dasal kung hindi nyo sinuko ang inyong sarili. Useless. Ito mahal na araw, ito lang ang ngayon ang sinabi ng Ama. Ang katawan at ikaw kung gusto mo pamili lagi dito sa kabutihan sa mundo. Kung kayo ay humiling sa akin, isurrender mo ang sarili mo sa akin. Ang sabi ng Diyos. Tumpak 100% dahil ako at kayo ay iisa. Dahil ang katawan niya, dahil ay ako niya. Dahil wala man sino man ang may-ari ng lupa. Dito ang katawan natin. Ang lupa sa kanya. Lahat ng katawan natin, katawan ng lupa. Binuo niya lang para tayo mga kilos. Yung mga style ninyo, yung mga kayabangan ninyo, ang kayabangan ninyo, hindi nyo madala sa akin. Dahil yan, katawan ko rin ang pinakainin ninyo yan. Ang isip nyo, dapat isipin ninyo kung tama ba ang ginawa nyo ay mali. Walang sino man remedy dito sa lupa. Ang lupa ito, pagsamantala, tungtungan ng paalam ito. Pagdating ng oras, babalik din ang katawan niya sa lupa. Amen? Oo. Dahil sabi ninyo, ay hindi ko na kailangan dahil mayaman ako, dahil kapangyarihan ako. Anak, sabi ng Ama, may hangganan ka. Ang salita mo yan, yun din magpapahamak sa iyo. Dahil bawat may nangyari sa iyo, maalala mo. Dahil maraming tao, akala mo, mas mahigit pa siya sa Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay isang alipin. Ang Diyos, ang siya katatanggol sa atin. Tayo lang ang magtitiwala sa Kanya. Dahil tayo, wala tayo isip, dahil ang katawan hindi natin alam, ang katawan para ito ay sa Kanya. Yung isip natin hindi sa Kanya. Uso kayo ang mag-isip, o may katawan kayo, magandang katawan ninyo. Huwag niyo pagyabang dahil ang katawan niyan ang sa Diyos siya. Minsan kapatiran natin may namatay. Ang lakas-lakas niya. Nagtrabaho pa. Ngayon, pagising sa umaga, patay. Walang sakit. Dahil hindi natin alam ang buhay natin kahit malakas ang katawan mo. Nagbuhos pa daw siya. Hindi yan. Ngayon, nakukuha ba sa lakas ng katawan? Kung di ka nag-ipon ng mabuti, kung oras na binawi ng ang buhay sa iyo, Diyos lang ang nakakalam. Hindi natin alam, kahit sino sa atin, wala tayong alam. Ang Diyos lang ang nakakalam kung kailan tayo nandito sa lupa, kailan tayo kukunin niya. Dahil ang katawan niya, at papawin niya rin. Dahil sabi nga mali lang yung ginagawa. Ano man ang bagay, ano ka man, hindi, minsan, sabi ng Ama, oras mo na, dahil yan ang gabi mo sa langit. Maraming dahilan kung paano kayo na. Hindi lang ang Diyos ang kumukuha. Ang Diyos ang iitay lang. Ang iyong ugali na maganda, siya ang kukuha sa'yo. Ang lahat ang nangyari sa iyo dito, dahil gawa natin din yan. Hindi gawa ng Diyos. Dahil ang Diyos dito ay freedom kayo, lahat kayo. Basta sa importante, hindi tayo, magdasal tayo. Ay importante, kung magdasal tayo, isurrender natin
ang sarili natin sa Diyos para sulit ang inyong hiniling. Dahil ang Diyos na ang bahala sa atin. Amen? Sino gusto sumagot? Kung tama ba sinabi ko ay mali. Marami. Minsan nakikita ko, akala nila mayaman siya, enjoy, masaya. Mamaya, naksidente sila. Pa! Patay. Tapos ang kaligayahan mo. Ang gumamit sa iyo, ang baba din, ang kumuha sa iyo. Tapos ka na, sobra ka na. Minsan, kumain ka, masarap. Makasarili ka, sila, pagkain mo, nabulunan ka, patay. Yan, ang tawag makasarili ka. Dahil hindi mo alam ang kamatayan. Saan ang kayamanan mo ngayon? Saan ang tagaligtas mo ngayon? Wala. Dahil nakatakda ka na doon. Also, habang nabubuhay tayo, mag-ipon tayo ng kayaman, ng kabutihan. Yung mga aral natin dito, galing sa Diyos, isipin niyo muna kung mali ba ang aral nila ay tama. Ang gusto ng Diyos, hanggang sa pagdadasal, sabi ng Ama, sa akin kayo araw-araw, mabuti ang gawain ninyo. Mayroong kulang sa inyo. Bawat dasal ninyo, araw-araw may kulang. I-surrender nyo ang katawan ninyo sa akin. Dahil ang katawan niya, akin yan. Para maayos ko yan. Kung di sinurrender, paano yan maayos ko? Dasal ng dasal tayo, nandiyan naman. Dapat isuko mo, ang sarili mo sa Kanya, siya na ang bahala sa iyo. Amen. Malinis hindi. Pulsong lahat yan, para buti lang sa lupa. Ang tunay ang kayamanan, ikaw. Ikaw ang magdadala ng kayamanan. Hindi pera. Ikaw. Kahit mahirap ka, ikaw. Pakita mo sa kapwa mo, pakita mo totoo ka, ang Diyos ay sa iyo. May sasabihin ka, Juan. Yes po. Pastor Juan. Yun po na ang aking ka. Yes po, pagpalang buhay po sa atin lahat. For a blessed Holy Friday po. Yung sinasabi po ni Ama na kailangan isuko natin yung sarili. Ay narito rin po sa kasulatan. Yan ang mabasa po dito sa Roma 12 verse 1. Sabi rito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa habag ng Diyos, ipinapakausap ko sa inyo na ialay ninyo ang inyong mga katawan bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang inyong karapat-dapat na pagsamba. Yan, ito po yung pinapaunawa po sa atin ang mensahe na ipinapabatid po sa atin na kailangan isuko po natin ang ating sarili. Yan, dahil yung sinasabi po na matuto po talaga yun na kailangan ihandog ang sarili. Dahil kapag hindi po natin inihahandog pa ang ating sarili, kahit nagsisi tayo, sabi, Lord, maglilingkod ako, lagi tayo nagdarasal, hindi po talaga natin makakamit ang tunay na kagalingan. Hanggat hindi po natin isinusuko ang ating sarili sa Kanya. Dahil sa akin din po, personal ko din po yan, karanasan. Noong time, marami rin po akong mga pagsubok sa buhay dumarating. Maraming sakit na naramdaman. Nung di pa panahon na isinuko ko yung sarili ko sa Diyos, yung kagalingan, yung sakit, saglit kang gumaling, pero madalas nagkakasakit, pero matagal bago humilom ang bawat karamdaman, may pabalik-balik pa. Pero kapag sinuko po natin ang ating sarili sa Diyos, mas madali pong humilom ang sugat sa ating katawan. Bakit po mas mabilis? Kasi po yung katawan natin kapag sinurrender natin kay Lord, siya na yung nananahan sa ating sarili. Kapag nagkasakit po sa aking sariling karanasan, nung sinuko ko na yung buhay ko, matagal na po yung 24 hours na nagkakasakit ako. Kahit ganong hirap ng trabaho ko dati sa barko, pero nung sinurrender na, saglit lang po. Minsan kahit kulang na lang, babagsak ako. Minsan segundo na lang. Pag nag-pray ako sa Kanya, Lord, pagalingin mo ako. Dahil buo ang aking pananampalataya. Yun lang po yung panalangin ko noon. On the spot po, naghihilom po ang sugat sa aking katawan. Kahit sugatan po, madidisgrasya, mabilis pong humilom dahil isinuko na po natin ang ating sarili. At kapag isinuko rin po natin ang ating sarili, dito na po tayo namumuhay na may katuwiran. Mas lalo tayong mabuhay ng matuwid, hindi lang po sa harapan ng Panginoon, kundi sa harapan ng mga tao. Dahil dito nila nakikita na tayo'y
tunay na naglilingkod sa Diyos dahil isinuko na po natin ang ating sarili. At kapag isinuko rin po natin ang ating sarili, kailangan po natin itong panindigan na isinuko na natin talaga. Para sa ganon magkaroon po ng katiyakan lahat ng bagay na pinanghahawakan po natin. At yun din po yung mensahe po kina Brother Chris nung pinuntahan po nila. Totoo po yun. Na binibigyan pa ng pagkakataon ng tao na maligtas para hindi mo mapunta sa impyerno. Dahil totoo po ang impyerno. Kasi ang karamihan alam natin kapag tumanggap tayo sa Diyos, akala natin pag nagdarasal na tayo, pag tayo namatay, ligtas na tayo. Pero hindi po ganoon. Kundi sisiyasatin po tayo mabuti kung tunay ba tayong naglilingkod sa Diyos o hindi. Dahil dito natin mapapatunayan kung saan tayo mapupunta. Dahil sabihin natin, Lord, lagi ako naman nagdarasal sa iyo, ginagawa ko naman ang lahat. Kahit ginagawa natin yung kung tayo naman po'y nanunumbat, isinusumbat natin sa Diyos o sa mga tao ang ating ginagawang kabutihan, walang saysay din po yun. Na kailangan ng pagsamba natin, gawin po natin ito ng ating buong puso habang tayo'y nabubuhay. Dahil ang impyerno po, 3 beses po na sa akin na pinakita po na Panginoong Jesucristo. Kaya nakakatakot ang buhay po doon. Kaya habang may pagkasa pa, gawin po natin yung pagbabago. At yung sinabi rin po na nandito na ang tagapagligtas sa lupa, totoo rin po yun. Yun din po yung mensahe sa akin kanina madaling araw. Ang pinakita po sa akin ay bumaba po ang langit at napakapal na ulap ang bumaba. At bumuhos po ang malakas na ulan. Yung trapal po ng motorsiklo nabubutas po sa sobrang lakas ng ulan at walang matataguan po ang mga tao. Pero bigla pong huminto at sinabi ni Lord na nandito na sa lupa ang magliligtas. At sinabi sa paghinto ng ulan, ang sabi sa akin, maraming bato ang bababa. At sinabi sa akin ni Lord, Mon, ikaw na ang bahala sa mga batong bababa. Di ko pa alam po bakit, ano yun po yung sinabi po sa akin noong madaling araw. Mga alas 3 po yun. Ano sabi? Mon, ikaw na yung bahala sa mga batong bababa. Yun po yung sinabi po sa akin po. Kaya nagtataka ko bakit kaya yun yung sinabi ka. At sinabi na ang tagapagligtas ay nandito na. Kaya mapalad kumbaga na nandito ang tagapagligtas, gawin po natin upang tayo maligtas na ipakita natin na masumpungan tayo ng Diyos na malinis upang yung kaligtasan na tinatamasa po natin ay makamit po natin. Yun lamang po, maraming salamat. Maraming salamat din. Di ba ang ganda ng mga mensahe ng Diyos? Sa mga araw ngayon, bilisan ko. Dahil sa Kanya, ang kapuso ng Ama, talagang sulit ang praise to God. Siya ang tunay natin tagaligtas. Ngayon ay nabubuhat siya. Hanggang mamaya, hanggang mamatay siya. Dahil ang mga kasalanan natin ay daladala niya para tayo iligtas niya. O saan kulang lang sa atin yung ugali. Magandang ugali na yung mamaya, iba. Tapos iba. Ang sabi ng Ama, sayang ang pagmamahal ko sa inyo. Sayang, hindi sa akin ang umigal sa puso mo. Hindi ang tinanong mo sa pangalan ko ng dala mo. Dahil sa papilos mo, sa ugali mo. Ang tanong, saan madadala yan ang ugali ganyan? Ang tanong, kanino ba yan ugali yan? Ang tanong, bakit ba? Sabi ng Ama, bakit ba? Yung mga ugali ba yan? Sinabi ko sa inyo, ganyan gagawin niyo, ang hindi. Ang tanong yun, saan ang galing ang ugali yan? Saan niyo pinulot ang ugali yan? Akala nyo, ang kayamanan nyo, akala nyo, wala na kayo kakasulat? Anak, ang lahat yan sa akin ng ang simula yan. Dahil
sa akin din katawan niyan, ang lahat matutungo niyan. Dahil ang espiritu mo ay wala buto, walang laman. Isa ka lang amin, pinahigaw ko lang sa'yo. Iyan ang kayabangan mo o tinanggal ka sa katawan niyan. Wala. Kahit madadala mo, dahil isa ka lang usok. Hininga ko lang kita. Dahil yan ang umiral ng maging sakit.